Welcome to West Virginia, baby. So nakarating na ako dito sa isang rest area sa West Virginia. And nagpahinga na ako dito kagabi. Nakapag-load na ako. Tapos na no. So check ko lang yung truck bago tayo umalis, dahil naka 10 oras na akong pahinga dito. And pwede nang lumarga, men. Yan no, dito lang ako natulog sa gilid ng sa may shoulder. Okay naman ang ating truck dito. Wala akong naririnig na leak. Maayos ang ating mga gulong. Punta tayo dito sa ilalim. Walang leak. Okay naman ang ating ano. Okay naman ang ating mga ilaw. Okay na. Wala ako nakitang bagong damage, no? Walang leak. Ayos na. Sarado ang mga fuel caps. Ayos ang ating truck, man. So tapos ko na ng tirahin niya na magtatapon ako ng basura. Ito paradahan ng mga kotse to, saka ito RV yun, kotse. Merong nakaparadang truck. Maganda naman talaga dito. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Diba? Ganda. Ganda dito, man. Mountains. We're up in the mountains, bro. Maganda rin yung nag-exercise tayo sa umaga. Sabi nga nila, di ba? Almost heaven, West Virginia. Diba? Ganda. Country roads take me home to the place I belong. Ganda naman talaga dito. Welcome to West Virginia, baby. Ganda. Ganda, man. Waiting for a sign. Turn back time, see fairy tales so awake and alive. Everything about you is honest and true. What do you say? Can you picture yourself with me? Waking up. Ayan, dito tayo mag-unload. Ayan ang kanilang storage tank. Nakita niyo yung ating placard 2209. 2209 din yung placard doon sa tangke, sa storage tank, no? Yan, 2209.
Dalawa yung silo nila, no? Ito yung hose na gagamitin ng tao. Ito yung hangin. So ayan ang label, formaldehyde. Ang kagandahan nito, no, hindi na ako gagamit ng sarili kong hose dahil meron silang hose tsaka yung hangin. Yung mga trailer na yan, trailer namin yan na malinis, empty, loloadan pa nila. Maghihintay lang ako matapos to. Dumating na yung tao. Ayun na yung tao, kumukuha na ng sample. Naka-respirator pa siya dahil hazmat. Hindi mo pwedeng malanghap yan, men. Masyadong matapang yan. Tapos na tayo ma-unload, men. Alis na tayo dito. Ito, nag-pick up ng load dyan, no? Yan mga mga quality carriers na truck, naghihintay ng load. Ito, doon na natulog, oh. Dito na natulog tong isang to, man. Pero ang ganda ng truck niya. Bagong Kenworth. Ganda. Ito pang isa, dito rin natulog. Ito, maganda ring truck, Freightliner. Ayos ah. Pupunta tayo sa Montreal. Dito sa Montreal, bawal kumanan kapag red light. Turn right on ramp to Quebec 15 southbound or de Laurentides. Ito, red light. Hindi tayo pwedeng kumanan yan, men. Maghihintay tayong maging green bago tayo kakanan. Eh, bukas yung gate ah. Okay. Bukas ang gate, men. Welcome to Anjou. Yan ang terminal namin. Hanap tayo ng pagpaparadaan ito. Saan kaya? Ito. Yan, dyan tayo. Labas tayo. Check lang natin ang ating blind side. Mahirap na eh. Baka tamaan to eh. Parang okay na. Dikit pa natin ng konti. Bante. Bante. Atras sa Bante lang eh, no?
So kalasay na natin ang ating trailer at alis na tayo dito. Katakin natin to. Tanggalin natin to. Ang ating placard protector. Dalawa. Tatlo. Ito yung pang-apat nating protector. Baba natin to. Apat na protector. Yan. Ayos na. So double check. Nakababa na ang mga dolly. Nakakalas na ang airline. Nandito na ang ating placard protector. Naka-unlock na yung jaw. Pwede na umalis. Dito lang natin ito iwanan. Hey boss, you think my trailer will be washed today? Good for tomorrow. Oh, it'll be good for tomorrow? Should be. I appreciate it. It's set for tomorrow by 1500. Monday, 1500. Awesome. Should be. I'll pick it up on Monday early morning. Okay, good. Man. Hey, thank you boss, I appreciate it. Have a good one. Dito ako magpapalipas ng gabi sa tabi ng sementeryo. Dito ako nakapark. Wow. Wala akong trailer, no? Dalawa naman kaming QC, ayun yung isa. Nandito nga ako ngayon sa isang suburb ng Detroit, dito sa Michigan. Mga 10 minutes na lang nandun na ako sa border ng Canada, US. So pagpunta ko dito, hindi pa ready yung trailer, hindi pa nila na-loadan, kaya maghihintay ako hanggang ma-loadan nila. Kagaya nga lang nakita nyo, yan, sementeryo ang katabi natin ngayon. Dumaw ka lang sa bintana namin. Actually, pangalawang beses ko nang matulog sa sementeryo ngayon. Sa tabi ng sementeryo pala, no? Dati naman, yung sa Buffalo naman, no? Kumuha ko ng TWIC card. Yung TWIC card ay parang ano yun, credential, ID, gano'n. Anyway, no? Kagaya lang nakita niya sa video kanina, isang buwan nang nakalipas itong video na to. Saka yung napanood nyo kanina ay 1 month ang pagitan. Isang buwan nang nakalipas, no? Hindi na ako magpapaka-santo. Pero ang pinakadahilan kung bakit nawalan ako ng oras mag-video, nawalan ako ng oras mag-edit, ay dahil po ako ay nalulong. Muli akong nalulong sa ML. ML pa more. A month ago, no? Matatapos na yung season ng season 32 yata. Eh, hindi ko alam kung anong season na, no? Kasi nag-quit na ako sa ML, mga 8 months na rin ako hindi nag-ML. Para sa mga hindi po nakakaalam sa inyo, ang ML po na sinasabi ko ay isang laro sa cellphone na kung saan ay naglalaban-laban kayo, no? Mobile Legends po ang tawag sa laro. So nakikipaglaban ka sa mga tao rin. Online po yon. Tsaka yung laro po na yon ay 15 minutes hanggang 30 minutes ang isang game. Kaya ayun po, na ako po ay nahumaling muli dahil yun nga, sabi ko nga, a month ago ay patapos na yung season. Parang Epic 4 pa lang yata ako noon, and then hinabol ko mag-mythic. Hindi ko alam, talagang naisipan ko na lang na mag-ML muli. Kaya nung nag-ML ako, pinamythic ko. 2 weeks na lang kasi matatapos na yung season. And then nung nakamythic na ako, nagsimula na yung bagong season, pinamythic ko na naman. Pero ngayon, mythic na, tapos na, ayoko na muna mag-ML. Dahil marami ang naapektuhan. Hindi po ako magsisinungaling. Unang-una na po dyan yung pamilya ko. Kung hindi, kung nanonood ka man, no, nagkakaroon na kami ng argumento. Kasi pag umuwi ako sa bahay, lagi na lang ako nag-ML.
wala na raw akong oras sa kanila. Totoo naman po, dahil kapag umuwi ako ng bahay, ang gagawin ko, kakain kami, family time, konting family time. Para sa akin sapat na, no, yung konting family time nang wala pang isang oras. Sobrang mali, wag niyo po kong tutularan. Pagkatapos po nun, ang gagawin ko ay pupunta na ako ng basement, magbubukas na ako ng beer, mag-ML na ako hanggang makatulog na sila. Parang ganun po, ganun kahaba yung pag-ML ko. Magsisimula ako ng mga alas 7 ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw. Ang dami pong nasasayang na oras, no? Nandito po ako sa truck nun, ano? Ang nangyayari po, kapag nag-break ako sa truck ng 30 minutes, hindi po ako kumakain o whatsoever, hindi ako nagpapahinga, nag-ML ako. Kasi sakto 30 minutes. Tapos pagka mag-sleeper na ako, yung 10 oras na tulog, 4 na oras ginugugol ko sa ML. Tapos yung tulog ko talaga mga 5 hours na lang. Grabe yung ML na yan, may nakaka-addict. Yung mga payo ko lang, no? Ako pa talaga yung nagpayo, no? Ang payo ko lang ay kailangan balansehin yung oras. Pero kung kayo, yung mga nanonood ngayon, baka meron kang pwedeng advice sa akin kung paano balansehin yung oras sa pag-ML, or mas maganda kung iwasan na. Baka meron kayong payo na pwedeng sabihin sa akin kung paano iwasan yung lintik na laro na yan. Dahil nakakaano talaga eh. Hindi ko alam, wala ka naman mapapala, di ba? Siguro mapapala mo pride o kung ano man yung mataas na yung rango mo. Pero ano eh, tanda-tanda ako na, ML pa, no? Yun po ang dahilan. Kaya ngayon po nakamitik na ako, sabi ko tama na. Kaya po ngayon nakapag-edit ako, ngayon nakapag-video na po ako. Muli humingi ako ng pasensya kay Quindy, tsaka syempre sa mga anak namin. Honey, sorry dahil puro ML na lang inatupag ko. Sana huwag niyong isipin na mas mahalaga yung ML sa akin kaysa sa inyo. Nagkataon lang siguro na yung mindset ko na okay, me time. Nandito ako sa bahay, kailangan ko magpahinga. Napagod ako sa biyahe. Ito yung relaxation ko, ML tsaka beer. Parang napaka selfish. So anyway, no, yung kapatid ko si Philip, shoutout sa iyo, Mea. Hinay-hinay lang din sa ML, no? May pamilya ka rin, so wag mo akong gagayahin. Tama na, ML na yan, ML. Pero anyway, dito ka na muna tatapusin tong video na to, no? Hindi ko alam kung anong oras magiging ready yung trailer ko. So matutulog ako dito ng mga 8 hours lang siguro or 10. Dahil malapit naman na ako sa border. Sana walang magmulto sa akin dahil katabi ko nga, ano, sementeryo. Ayun, magkapahinga na muna ako, no? Mag-ML muna ako. Hindi, joke lang. Siguro pwede yung ganito, yung natapos na ako mag-vlog, matapos na ako mag-edit, and then nakatawag na sa bahay. Yung bang isang game lang dapat. Lilimitahan ko yung sarili ko ng isang game. Pero ang nangyayari kasi pagka nag-isang game ka, dire-diretso na. Pag nanalo ka sa isang game, sasabihin mo, isa pa nga. Hanggang dire-diretso, tapos pag natalo ka, ang pangit naman matulog pag talo. So maglalaro ka na naman. Pag nanalo ka na naman, isa pa nga, walang katapusan. Pero kukontrolin ko na lang ngayon. Pagkatapos kong i-edit tong video na to, isang game lang, tapos tama na. Pero anyway, syempre gusto ko rin para i-shoutout si Nanay Norma, ang aking minamahal na mother-in-law dyan sa Bulacan. Lagi nanonood dyan, lagi yan nagre-reklamo. Sasabihin niya sa asawa ay sorry sasabihin niya kay Quindy, bakit walang video si Kaloy? Lagi kong inihintay, ganyan-ganyan. So Nay, pasensya na po kayo, yung anak ninyo, ako ay nauhumaling sa ML, pero umasa po kayo na iiwasan ko po yung ML na yan. Tsaka syempre kay Dad, kay Mommy, yung mga kapatid ko sa Saudi and Dubai, Pilipinas, miss ko na kayo. So yun, saka syempre lahat kayo, shoutout sa inyong lahat, yung maliit nating community dito sa channel na to. So gusto ko lang din sabihin, ano, na sa buong pamilya ko, sa mga kaibigan ko, at ikaw na bago kong kaibigan, salamat sa panonood at sa oras mo, man. Mag-iingat ka palagi, and I'll see you on the back hall. Peace.